pala ng Diyos. Kaya namin ito ngayon. Meron kang lakas, meron kang buhay. Hininga na galing sa ating Panginoon Diyos. Ngayon po umaga pong ito ay ituro ko po sa inyo ang isa sa pinakamahalagang bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buong buhay. At ito pong ginawa po ng Panginoon ay isang napaka-hiwaga, dakila, at napakagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buong buhay. Ano po ito? Ito po yung in Christ realities na kung saan yung buhay natin kay Kristo. Nung tinanggap mo ang Panginoon Jesus sa iyong buhay, ay merong bagay na meron pang isang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yun po ay tayong tinubos niya sa sumpa. Nung kung tayo ay hindi pa nakakilala sa Diyos at nung ang tao po ay magkasala sa Diyos, ang tao po ay napasilalim sa sumpa. Ano po yung sumpa? Sumpa ng kahirapan, sakit karamdaman, sumpa ng kasalanan. Pero na tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay, ang katotohanan, tayo po ay tinubos sa sumpa. Redeemed from the curse. At yung sumpa po na ito ay winasak ng Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagpako sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung ating pong pag-aaralan po ngayon para maunawaan po natin yung bagay na ginawa pa ng Panginoon Jesus sa ating pong buhay, kung ano yung mayroon tayo. Mga kapatid, kapag ka po ang pangako ng Diyos na ating pong pinag-aaralan, mula pa ng simula hanggang sa mga kasalukuyan, ay hindi nagsisig-in sa ating puso. Pag may dumating na mga suliranin, ay hindi natin ikinukumpes kung ano yung ginawa at pangako ng Panginoon sa ating buhay, hindi po mangyayari ito. Kasi kapag sinalita lang natin, tsaka mangyayari. Kapag sinabi po natin, tsaka lang ito mangyayari sa ating buhay. Kapag itong pinaniniwalaan mo ay sinabi mo, ito ay mangyayari sa ating buhay. Darating po tayo dyan mamaya, pero pakita ko po muna sa inyo, redeemed from the curse. Ano po yung explanation? Ano po ba yung ibig sabihin nito? Okay. Una, letter A, the curse of the law. Meron po kasi tinatawag na curse of the law. Ano po yung sumpa patungkol sa kautusan? Meron po bang sinasabi ang Bible na sumpa ng kautusan? Pakikita po natin sa aklat ng Galatians, chapter 3, verse 13. Sabi po niyan, Christ has redeemed us from the curse of the law. Meron po tinatawag na curse of the law. Sumpa ng kautusan. Kasi po, ang kautusan ay naging sumpa sa atin. Bakit? Sino po ba ang nakasunod sa kautusan? Ang alam natin sa kautusan, ilan? 10. Pero ilan po ba talaga? 613, kung hindi ako nagkakamali. Yung lahat ng sinulat doon sa ni Moses na kautusan. Yun nga lang 10 ay hindi natin masunod eh. At ang sabi ng Bible sa Galatia, kapag ka ang isa ay hindi mo nasunod, yung siyam nasunod mo, halimbawa, sa 10 na lang, yung siyam nasunod mo, yung isa hindi. Hindi pa rin. Kasi nga po, walang makasusunod. Dahil hindi kayang sumunod ng tao sa bagsak na kalagayan ng tao. Dahil ang tao ay may kasalanan. Kaya ang batas ay parang, tingnan niyo po, nung ibinigay ang batas, pansinin niyo yan, sino po nagbabasa ng Bible? Binalikan ko po, Genesis, pinakinggan ko ng 4 na oras. Kasi nag-audio Bible ako habang may ginagawa ko. Pero 4 na oras kong pinakinggan yung Genesis pa lang. Nakikita ko yung, mamaya pakikita ko sa inyo kung ano yung nakita ko dyan sa Genesis.
Hindi niyo po ba napansin sa Bible, sa aklat ni Moses, Genesis, Leviticus, Number, Deuteronomy, sa mga utos na ito, sa mga sulat na ito, makita po natin. Nung pong nagkaroon ng batas, law, isinunod yung sacrificial. Okay. Ano po yun? Bakit nung nagkaroon ng batas, biglang isinunod yung sacrificial offering? Bakit po? Kasi nga po, hindi masusunod dito. Kaya ang ginawa, pag hindi mo nasunod, mag-sacrifice ka ng tupa, mag-sacrifice ka ng baka, mag-sacrifice ka ng kambing, mag-sacrifice ka ng hayop pag hindi mo nasunod. Kung ngayon, ipatutupad natin to. Siguro kung mayroon kang tupa, baka, kambing, baka ubos. Nasa sacrifice mo. Tama po ba? Bakit? Sino po ba ang nakakasunod perfect sa Diyos? Meron po ba? Yun ang tinatawag na curse of the law. Tingnan po natin. What is the curse of the law? Ano po ibig sabihin po nito? The punishment of disobeying the law. Kapag ka hindi mo nasunod ang batas, may punishment. Kaya ang kailangan para hindi ka ma-punishment, hindi ka parusahan, maghandog ka, mag-open ka ng baka, tupa, o anuman na required sa pag-offering para ikaw ay hindi mamatay. Yun po yung curse. Yun yung sumpa, punishment of disobeying the law. Tingnan nyo. Tingnan nyo po. Sabi po ng Galatians 3:10, inilalim ko po yung Deuteronomy 27:26. Bakit ko nilagay po yan? Kasi po, quote by Apostle Paul, yung pong Deuteronomy 27:26. Kinote po niya sa Galatians. Kasi po, ito po yan. For all who rely on the words of the law are under a curse. Yung mga nagtitiwala, sumusunod sa batas na yan, ay nasa ilalim ng sumpa. As it's written, ito po yung quote ni Apostle Paul. Kinote niya sa Deuteronomy 27:26. Curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Sino raw po ang sinumpa? Ang mga tao na hindi patuloy na nagsusunod sa aklat ng kautusan. Sabi po ni Apostle Paul, ang mga taong sinumpa ay ang mga taong hindi patuloy na nakasusunod sa batas. Kaya meron nga po tayong kilalang relihiyon, ipinapangiral na rin yung batas. Totoo nga kaya na sinusunod nila yung batas? Na yun? Kasi kung susundin mo yung isa, sundin mo lahat. Tanungin mo sila kung sila yung nagsaing nung araw ng Sabado. Pag nagsaing, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Huwag ka lang maghahangat ng tabo at maliligo at babatuhin ka hanggang mamatay. Yun yung batas. Kaya pag susundin po natin ang batas, na yan, marami nang mamamatay. Kasi meron makatiis, hindi malito. Meron po ba nakatiis na hindi malito isang araw? Ako lang. Tignan niyo mga kapatid, yan po yung sinasabi ng Biblia. Ang mga tao na hindi patuloy na sumusunod sa batas ay sila ay nasa ilalim ng sumpa. Kailangan silang batuin. Ano po ba yung sumpa? Sabi po ng Deuteronomy 27:26. Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Sinumpa ang mga tao na hindi patuloy na sumusunod sa mga batas na nakasulat doon sa 5 aklat ni Moses. Ano po ba yung sumpa na nandun? Ano po yung sumpa pag hindi mo nasunod? Deuteronomy 27, ano po ang kasunod? 28. Tama po ba? 27, ang kasunod 28. Sa 28 po ng Deuteronomy, may binanggit po dyan. Ano po yung mga binanggit kung binabasa niyo po yung Bible na yan? Nakikita niyo po dyan kung ano yung punishment, ano yung curse na meron kapag hindi mo nasunod ang mga batas. Ano po yung nakikita natin? Deuteronomy 28 verse 29 to 38, poverty.
kahirapan, sickness. Kapag hindi mo nasunod, meron kang sakit, karamdaman, at higit sa lahat, death. Kapag hindi mo nasunod ang mga batas nito, iyaan ang mangyayari sa iyo. Yan po yung nakasulat dyan. Balikan nyo na lang po. Ngayon, reading from the curse, una yung explanation. Ano po yung explanation? The curse of the law. Yung nasa ilalim ng batas, may sumpa. Pangalawa, letter A, letter B, redeem from the curse of the law. Merong curse of the law, ang ginawa ni Kristo, niredeem tayo, tinubos tayo sa sumpa ng batas. Bakit? Hindi nga po natin kayang sundin. Kaya si Kristo na ang naging masunurin, dahil hindi tayo masunurin. Ang sabi ng Bible, si Jesus ay naging masunurin, oo, hanggang kamatayan, Filipos chapter 2. Si Jesus po yung naging masunurin. Kung meron masunurin, si Jesus yun. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, binibilang ka na ng Diyos Ama na masunurin. Kaya, be sure na tayo ay na kay Kristo para ibilang tayo ng Diyos na tayo ay maging masunurin. Kasi in our own, hindi natin kaya magsumunod. Si Jesus lang yung nakikita ng Ama sa atin kaya ang tingin sa atin ng Diyos Ama ay banal, matuwid sa kanyang harapan at malinis. Bakit? Dahil kay Kristo na nasa sa atin. Nang si Kristo po ay tanggapin natin bilang Panginoon na sariling tagapagligtas, tayo po ay luminis na. At wala nang bahid ng anumang uri ng sumpa, kasalanan, dahil kay Kristo, we are perfectly forgiven. Perfectly naman, completely forgiven. Redeemed from the curse. Sabi po ng Bible, ito po pala isang the good news of the gospel is this. Tingnan po. Redeemed from the curse. Ito yung the good news of the gospel. Bago natin pakita yung verse. The good news of the gospel is this. Christ has redeemed us from the curse of the law. Tayo ay tinubos ni Kristo sa sumpa ng batas. Asan yung verse? Pakita po natin. Deuteronomy 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Sino po ang tumubos sa atin sa sumpa ng kautusan? Sabi po, Christ has, everybody read, yung naka-red. Christ has redeemed us from the curse of the law. Yan po yung ginawa ni Kristo sa atin. Sa Deuteronomy 21:23, curse is everyone who hangs on a tree. Makikita po natin yung verse sa Deuteronomy 21:23, tsaka sa Galatians 3, kinote ni Apostle Paul, yung Deuteronomy. Sinumpa ang sino mang ibinibitin sa punong kahoy. Si Kristo po ay ihinang sa krus. Sa puno. Kahoy. Lahat ng ibinitin sa puno ng kahoy, sabi ng Bible, ay isinumpa ang sino man na ibinibitin sa punong kahoy. Kaya kung babasahin niyo po yung Deuteronomy 23, hindi nga po nila pinapaabutan po ng gabi yan eh. Kasi pagka inabot ng gabi, ang sumpa ay dadana sa buong bansa. Kaya si Jesus po, di ba, si Jesus Christ, hindi pa siya namamatay? Ano ginawa nila para si Kristo mamatay? Sabi ng mga punong pari, kailangan hindi abutan ng gabi. Kailangan mamatay ito. Papaluin sana ng para mabali yung pa. Kaya lang, sabi ng Bible, wala dapat na mababaling buto isa man sa kanya. Prophecy po yun, kaya hindi dapat mangyari. Kaya si Jesus Christ, nalagutan kagad ng hininga ng alas 3 ng hapon. Tinusok natin yung kanyang tagiran para siguradong patay. Bakit po? Hindi siya pwede na abutan ng gabi na siya ay nandun pa sa punong kahoy sapagkat ang sumpa ay dadanak sa buong bansa. Ganun po yung batas. Ay, nabasa niyo po ba yan, mga kapatid? Maunawaan niyo yung sinasabi ko. Balikan niyo na lang po yung Deuteronomy na yan para makita niyo po yung tugma-tugma na sinasabi sa atin. At dahil doon, ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, siya na lang yung napako, siya na lang yung
tumubos. Siya yung sinumpa. Si Kristo ay naging sumpa para tayo ay makalaya sa sumpa. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya sabi, Christ has redeemed us from the curse of the law. Hallelujah! Nawa ay tulungan tayo ng Banal na Espiritu kung maaraman natin mabuti kung anong kalagayan natin ngayon sa harapan ng Panginoong Diyos. Para makita po natin na tayo ay malaya at tinubos na sa sumpa ng kahirapan, karamdaman at kamatayan. Purihin po Panginoon! Christ has redeemed us from the curse of the law. Ano po ang ibig sabihin po niyan? Sa Greek, yung redeem, ang ibig sabihin ay exagorazo. Ang ibig sabihin po ng ex, out. Ang ibig sabihin ng gorazo, to buy. Yung agora, market, equals to buy out of the market. Si Kristo ang siyang tumubos sa atin sa sumpa. Siya na lang ang kumuha, inalis ni Kristo. Parang ganito, merong lightning tower. Sino na po nakakita ng gano'n? Yung pong pangontra sa kidlat. Sa isang building ay merong lightning rod. Yung pong lightning rod na yon, ang purpose po nun, pagka kumidlat, yung kidlat po na yun, hindi natatama sa buong building. Doon na lang sa lightning rod na yun. At pagka kumidlat, kukunin niyang lahat yung kuryente, hindi nadadali sa buong building. Yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Siya na lang ang kinidlatan ng lahat ng sumpa upang tayo ay makalaya at mapagpala sa lahat ng meron tayo. Yun po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Inalis na yung sumpa. Siya na lang. Kaya siya yung naging sumpa para tayo ay nakalaya. Tingnan niyo po, how did Christ redeem us? Paano? By becoming a curse for us. Siyang nasumpa para tayo ay lumaya. Deuteronomy 23, hindi dapat abutin ng gabi ang bangkay na iyon. Sa ganoong kalagayan, ito po yung sinasabi natin kanina, kailangan siyang ilibing sa araw ng iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay sinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupain ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong siya. Madadamay ang lahat kapag hindi ka agad nailibing. You must not leave his body on the tree overnight. Ito po yung sinasabi sa English para makita po natin yung nakalagay letter. Be sure to bury him that same day. Because anyone who is hung on a tree is under God's curse. Lahat ng ibinitin sa punong kahoy ay nasa ilalim ng sumpa. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Si Kristo ang siyang naging sumpa para tayo ay makalaya. Sabi po ng Galatia 3:13. Kinukot ni Apostol Paul yung verse po na yan. Okay? Christ paid the price on the cross to free us from the curse caused by disobeying the law. Bakit po may sumpa? Sapagkat hindi masunod ang batas. Sabi po ng Galatia 3:14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtandin ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Tingnan niyo po ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtandin ng mga hintil. Sino ba yung mga hintil? Tayo na hindi Hudyo. Hindi po tayo Hudyo. Tayo po ay mga hintil. Gentile. Kapag hindi Hudyo, ang tawag Gentile, mga hintil. Ibig sabihin, tayo po ay pinahapagan lang ng Diyos
nang tayo ay na kay Kristo. At sabi ng Bible, ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay nakamtan din ng mga Hintil. Kung ano ang pagpapala ng Diyos kay Abraham, ay mayroon ding pagpapala ang mga Hintil. Sino yun? Tayo na nanalig kay Kristo. Hindi basta hindi na, ang mga taong nanampalataya kay Kristo ay mayroon ding pagpapala ng Diyos. Amen. Eh sabi ng iba, yung pagpapala na yan, pastor, yan ay spiritual yan. Puro na lang spiritual. Alam ba tayo dito sa mundong ito? Kung ayaw mong tanggapin yung spiritual, ayaw mong tanggapin yan ay physical, mga kapatid, hindi magmamaterial. Sa magandang pagpapala po ng Diyos kay Abraham, ano? Physical. Ang sabi ng Bible sa Abraham ay yumaman. Pakikita natin yung verse. Ano ba yung pagpapala ng Diyos? What did God promise Abraham? Blessing in the world. Blessing in the heaven mo ba o in the world? Ibig sabihin ng pagpapala ng Diyos ayon sa Romans 4:13 ay pagpapala ng Diyos sa mundong ito. Nakikita po natin yung verse. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hallelujah. Ano nararamdaman mo? Meron na po ba? Eh kasi ang isipan ng mga tao, mentras mahirap, malapit sa Diyos. Eh yung mga mayaman, ano naman? Malayo sa Diyos. Hindi po ganon. Tapos kukot ka pa ng verse, kukot pa sila ng verse, anong kinukot ng verse? Mas maginang na pumasok ang kamelyo sa butas ng kabalyo ng Diyos sa kayaman. Wrong context yun. Pagkagagamitin po natin yan. Iba ang tinutukoy po ron. Tayong mga magulang, ayaw natin mamihirapan yung ating anak. Amen? Eh, what's more ang Diyos? Gusto bang maghirap na yung kanyang mga anak? O, ito ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, maging masagana yung buhay natin. Ano ang gusto ng Diyos? Maging masagana o maging mahirap ang buhay natin? Ito ibig sabihin, ang pangako ng Diyos sa mga Hintil, kagaya ni Abraham, ay pangako ng Diyos sa mundong ito at hindi pa sa hinaharap. Ang meron tayo sa hinaharap, reward. Ang pangako ng Diyos ay material sa mundong ito. Kung ayaw mong tanggapin, huwag ka. Kaya pala ganyan mahirap. Kasi ang buhay po natin sa mundong ito, mga kapatid, ay nagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos. Kaya ang ating pong team ngayong taong ito ay walking in God's promises. Lalakaran natin ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay pamanahin sa atin. Alin? Ang buong mundo. Hindi natin naman kakampanin ng buong mundo na pag-aari ko na ang buong mundo at aking mga kaluluwa niyo. Hindi naman po gano'n, mga kapatid. Isang kahibangan naman yun. Ang ibig sabihin lang dito, mga kapatid, pinapakita sa, hindi ko sinasabing lahat tayo ay yayaman. Hindi ko sinasabing gano'n na, pinapakita sa atin ng Bible na kung paano si Kristo ay naghirap, hindi na natin pagdadaanan kung ano yung hirap ni Kristo, kundi tayo ay hihigit sa buhay ni Kristo. Bakit po? Ang sabi ng Bible, si Kristo ay walang bahay. Buti pa raw ang daga may lungga. Ang ibon may tugad. Si Kristo, anong sabi niya? Wala siyang matulugan. Buti nga tayo may bisikleta. O baka hindi lang bisikleta. Si Kristo naghihirap lang ng asno eh. May sasakyan ba siya? O kung ikaw yung bisikleta, pinagpala ka na ng Diyos. Kasi si Kristo nanghiram lang ng asno. Ikaw ay nanghihiram pa ng sasakyan. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, na pagpapala na mayroon tayo kapag ka ang buhay natin dito sa mundong ito ay humigit kay Kristo, ang tawag yan, blessed and highly favored. Ikaw ba may bahay? Si Kristo, ala nga, sabi nga niya, siya ang daga may lungga, may ibon may pugad, ako alam matirahan. Ikaw ba mayroon ng libingan? O si Kristo naghihiram lang din ng libingan. Ay, iba sa atin, mayroong paraiso, paradise, forest.
Yung iba sa atin, dinadalaw-dalaw pa, parang excited. Pero mga kapatid, ano yung ibig namin sabihin? Kapag ka ang buhay natin, sino rito ang pinanganak sa sabsaban? Wala. Pinanganak sa atin saan? Sa ospital, sa St. John, St. Matthew, St. Luke, sa maayos na emergency, sa St. Peter. Meron ka sa St. Peter? Ala naman. Ang ibig natin sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay pinanganak sa magandang kapanganakan, magandang panganakan, ibig sabihin blessed and highly favored ka na dahil si Kristo ay sa sabsaban lang ipinanganak. O sino magsasabing blessed and highly favored siya? Huwag tayong tumingin dun sa mga bagay na wala tayo. Ang tingnan natin, ano ang buhay ni Kristo na siya'y nasa mundo. Kung nahigitan mo ang buhay ni Kristo na siya'y nasa mundo, ibig sabihin, blessed and highly favored ka na. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabi na lahat tayo ay yayaman dito. Talagang meron talagang aangat. Yayaman ng mayaman. Pero hindi lahat. Pero pagka yung buhay natin sa mundong ito ay nalagpasan natin kung ano yung buhay ni Kristo, ang tawag sa iyo, blessed and highly favored. Kung may sarili kang bahay, blessed and highly favored. Yan yung sinasabi ng Diyos. Tingnan po. What did Christ redeem us? By becoming a curse on the cross for us. What does it mean to be redeemed from the curse of the law? Anong ibig sabihin? Redeemed from the curse of the law, number 1. Redeemed from sin. Tinubos tayo ng Diyos saan? Sa kasalanan. Yan po yung Bible. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. We are completely forgiven. Everybody say, I am completely forgiven. I am completely forgiven. Tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon Kristo natin. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Redeemed from the curse, number 1, redeemed from the sin. Christ's sacrifice on the cross purchased our freedom from sin, offering us forgiveness not because of anything we have done, but according to the abundance of God's grace. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kasalanan dahil sa kanyang kahanga-hanga at napakayamang biyaya. Pangalawa, number 1, redeemed from sin. Pangalawa, redeemed from poverty. Tayo ay tinubos ng Diyos sa kahirapan. Abraham had very wealthy. Saan po yung yaman ni Abraham? Sa world, sa mundong ito. Ano po yung kanyang yaman? Very wealthy in livestock and in silver and gold. Ang daming pagpapala na mayroon si Abraham. Ang daming yaman. Sabi ng Bible, very wealthy. Hindi lang wealthy, very. Pag po ba very? Mayaman. Tingnan niyo po yung kayaman na araw. Yung bang, si Abraham lang ba ang yumaman? How about yung kanyang saling lahi? Hindi po ba mayaman? Sabi ko sa inyo kanina, binasa ko na kayo, pinakinggan ko ng 4 na oras. Ang Genesis, doon po natin makikita yung kanyang lahi kung paano rin masagana kagaya ni Abraham. Kasi ang pangako ng Diyos ay magiging mayaman ang kanyang lahi. At tayo man ay lahi ni Abraham. Pakikita ko sa inyo kung paano tumaloy sa lahi ni Abraham. Abraham's blessing reached the 4th generation. Kaya ang pagpapala na mayroon ka na makakilala kay Kristo hanggang sa ika-4 na saling lahi, tutuloy-tuloy ang iyong pagpapala. Maaaring hindi mo mararanasan mapakasaganang masagana sa panahon ngayon, pero tinitiyak ko sa bloodline mo, tiyak magiging masaganang masagana ang lahi mo. Tingnan niyo po ito siya, Isaac, Genesis 26:13. Basahin niyo na lang po. Pinayaman ng Diyos, mayaman si Isaac. Si Jacob, sa Genesis 13 verse 43.
Pinayaman ng Diyos. Si Joseph, pangalawa ba naman sa hari ng Egypt? Gobernador ng buong Egypt, paano di yayaman yan? Yung mga verse mo na yan, hindi ko na isulat yan. Picture nyo na po, basahin niyo po mamaya. Pinayaman ng Diyos si Abraham at ang kanyang lahi. Ano po ang sabi ng Bible kanina? Dahil tayo nanampalataya kay Kristo, naging lahi tayo ni Abraham, at dahil tayo lahi ni Abraham, tayo ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Amen. Pinaniniwalaan po ba natin yun? Amen. Paniwalaan po na natin mga kapatid, sapagkat pag pinaniniwalaan natin, mangyayari ang sabi ng Bible na ito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor. Bakit siya naging mahirap sa ating kapakanan? So that you, through His poverty, might become rich. Gusto mo ba ng Diyos na tayo maging masagana? Maging maunlad? Maging mayaman? Ang sabi ng Bible, dahil kay Kristo, dahil sa kanyang pagiging mahirap, tayo ay naging mayaman. Pangako ng Diyos, nirinig tayo sa kahirapan. Amen. Everybody say, I am rich, and godly. Huwag na bang maniwala yung godly sa pagiging rich. Kasi pwedeng rich, pero hindi godly. Pwede naman godly, pero hindi rich. Pero pagsamahin po natin magandang kapatid. I am rich and godly. Everybody say, I am rich and godly. Saan pa po tayo dinubos? Una, redeem from sin. Pangalawa, redeem from? And pangatlo, redeem from sickness. Makikita niyo po ba sa Bible na si Abraham ay nagkasakit? Hindi yung sinasabi hindi tayo magkakasakit. Magbabanta ang sakit karamdaman, magbabanta. Pero tayuan mo ang pangako ng Diyos dahil kay Kristo tayo ay pinaggaling ng Panginoon. Tingnan po natin yung kay Abraham. Walang pangako ang Diyos, walang sinabi ang Bible na si Abraham ay nagkasakit. In fact, si Abraham ay namatay. Kailan? Ano ang nangyari sa kanyang kamatayan? Then Abraham breathed his last and died in a good old age. An old man and full of years, and was gathered to his people. Nung namatay si Abraham, ano sabi ng salita ng Diyos? Good old age. Good. Namatay siya ng mabuti. Walang sinabi na namatay siya sa sakit. Walang sinabi na namatay siya sa sakit karamdaman. Again mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi magbabanta ang sakit karamdaman. Pag dumating ang sakit karamdaman, tayuan mo ang pangako ng Diyos. By His stripe, we are healed. Dahil sa labi ni Kristo, tayo ay pinagalingan ng Panginoon. Everybody say, I am healed. And healthy. Sabi nga na, play na natin yung mga pagkatalan ng mga tara. Pang-apat, redeem from death. Una, redeem from sin. Pangalawa, redeem from pangatlo, redeem from pang-apat, redeem from death. Wala na kung ibang kinatatakutan ng tao kundi ang kamatayan. Pag pinag-usapan ng kamatayan, ang sasabihin ng tao, wag naman. Hindi naman pwedeng hindi dumaging ang kamatayan. Sapagkat kung tayo mga anak ng Diyos, pag hindi tayo namatay, hindi natin nakakapiling ang Diyos sa langit. At puro mga bagay na pansamantala, mararanasan po natin. Nung makilala natin si Kristo, pinalaya tayo sa sumpa ng kamatayan. Anong ibig sabihin po niya? Sabi po ng Bible ito, dahil sa mga anak, nung tinutukoy niya ito, naging tao rin si Kristo at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao sa buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan.
Maraming mga tao takot sa kamatayan. Alipin ang takot sa kamatayan. Bakit po takot mamatay? Sapagkat hindi nila alam kung saan sila pupunta pag sila namatay. Eh yung mga tao na kay Kristo, wala nang takot mamatay. Anytime, pwede. Bakit? Sapagkat alam natin na tayo nakakapiling ng Diyos magpakailan, kailan pa man. May takot pa po bang mamatay dito? Pag ikaw natatakot mamatay, baka hindi ka pa ready, baka wala ka si Kristo sa iyong buhay. Ang totoong na kay Kristo, hindi takot mamatay. Pero hindi naman natin gusto pang mamatay. Ay, wag tayong haharangin ko yung 120 bus na to. Wag ka naman yung tatalon ako sa building. Kahangalan ko yun. Yung gano'n. Yung ibig sabihin na hindi tayo takot mamatay, anytime na kumatok ang kamatayan, wag mong pagbubuksan. Hindi naman tayo takot mamatay, pero hindi rin natin gusto pang mamatay. Taas ang kamay. Nang gusto mabuhay. Gusto pa nating mabuhay. Bakit? May pinagagawa pa ang Diyos sa ating buhay. Kaya tayo ay nananatiling buhay, malakas, malusog, masigla, at mabubuhay pa ng mahaba. Dahil kay Kristo. Amen? Sabi po ng Bible, nasa ano kamatayan iyong tagumpay? Nasa kamatayan ang iyong kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Ang kamandag ng kamatayan, kasalanan. Pero dahil inalis na ni Kristo yung kasalanan, wala nang kamandag ng kamatayan. Ang tinutukoy po kasi kamatayan, hindi lang po yung ating physical, yung ating spiritual. Hindi na mawawala yung kamatayan ng spiritual. Hindi na po. Ikaw ay mananatili dahil binuhay ka na ni Kristo. Paano ka pang mamamatay? Ang iyong espiritu ay hindi na aalis sa'yo. Mag-i-crib na lang. Nalulungkot na lang siya. Next time na ating series, tuturo ko po ay what is the Holy Spirit? About Holy Spirit. Para magkaroon tayo ng knowledge about the Holy Spirit. Gusto ko po i-series po sa inyo about the theology proper. Para na mga kapatid, alam natin kung ano yung ating doctrine. Medyo doktrina lang ito, pero lalagyan lang natin ng medyo practical para ano. Pero mga kapatid, ano po ang purpose nito? Para nun, alam po natin kung ano yung ating pinanampalatayaan ayon sa salita po ng Diyos. Ang sinasabi po nito, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ngayon, tinubos tayo ng Diyos sa sumpa ng kautusan. Meron tayong buhay na walang hanggan. Yung Holy Spirit na nasa sa atin ay hindi na po aalis yan. Hindi mo, kung pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, siya po ay nalulungkot. Nagdikirig lang siya. Sa Old Testament, umaalis. Pero nasa particular na tao lang siya. Wala sa lahat. Nasa particular, halimbawa kay Samson, kay David, kay Saul. Kaya si David, nasabi niya, huwag umalisin ang Holy Spirit sa akin. Prayer po niya yun. Bakit? Sapagkat kung siya magkasala kay Batseba, umalis. Kaya po mga kapatid, in the New Testament, in the New Covenant, na si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at pinagap natin ang Banal na Espiritu dahil kay Kristo. At yung Holy Spirit po na yun ay magmamalagi sa atin na sabi ng Bible, kailan? Magpakailan, kailan pa man. Sabi ng Juan, chapter 16. Magpakailan, kailan pa man. At ang Holy Spirit po ito, kapag tayo nagkakasala, nalulungkot siya. Kaya meron pang tinatawag na konsensya. Hindi mo konsensya yun, Holy Spirit yun. Yun yung nagkukunting sa'yo. Ako, bakit ko ba nagawa ko? Dalawang nagawa ko ng Holy Spirit. Holy Spirit po siya. Kaya po, dahil kay Kristo, tayo ay meron ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay ligtas magpakailan, kailan pa man. Kung ikaw ay totoo na kay Kristo. Tingnan niyo po, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tayo pong lahat ay, sabi naman, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sino ang na kay Kristo? Dahil ikaw ay na kay Kristo, at sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagbigay sa iyo
ng tagumpay. Kaya ikaw ay tagumpay. Everybody say, I am more than conqueror. I am more than conqueror. Tayo ay higit pa sa mananagumpay. Okay, ano po yung apat po na yan? Everybody read. Redeem from sin, redeem from poverty, redeem from sickness, redeem from death. Yan po yung pinuho sa atin ng Panginoon Jesucristo. Redeem from the curse. Sumpa ng kasalanan, kahirapan, sakit karamdaman, at higit sa lahat, kamatayan. Yan po yung number one, the explanation. The curse of the law and redeem from the curse of the law. Number two, the application. Okay, malapit na po tayong magtapos. Ibig sabihin, malapit pa lang, hindi pa po tayo tapos. Malapit pa lang. The explanation, sabi ko yun, application na. Hallelujah. The application. Life application, mga kapatid. Una, live a different life than unbelievers. Dahil ikaw ay pinubos na sa sumpa, mamuhay ka ng kakaiba sa mga tao na wala pa kay Kristo. Ano po ang sabihin? Blessing should set you apart. Your life must reflect the difference from those under a curse. Bakit po? Yung po kasing mga tao na wala pa kay Kristo, I'm sorry to say, sila po ay nasa ilalim pa ng sumpa. Basta ang tao ay wala kay Kristo, sila po ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya nga po sabi ng Bible, ang sino mang hindi kumikilala sa anak ng Diyos kay Kristo ay hinatulan na. Bakit? Sapagkat may hatol na nasa ilalim ng sumpa. Kaya mo makakalaya kapag ikaw ay na kay Kristo. Kaya your life must be reflect the difference from those under a curse. The fruit of God's favor should be evident in how you live and walk in His grace. Iba ang lakad natin. Iba may different ang lakad mo at ang lakad ng unbeliever. Iba ang lumalabas sa bibig mo at iba ang lumalabas sa bibig ng unbeliever. Kung ang sinasabi ng mga tao ang hirap ng buhay, ang sinasabi naman ang sarap ng buhay. Pag sinasabi ng ibang tao, pahirap ng pahirap, ikaw naman sasabihin mo, payaman ng payaman. Pag sinasabi ng ibang tao, pangit ng pangit, ikaw naman sasabihin mo, paganda ng paganda. Sapagkat iba ang nakay Kristo. Iba ang iyong nasa isipan. At kapag kayo ang iyong ginawa, yan ang iyong sinabi, yun ang mangyayari. Kaya sabi po difference, like, live a different life than unbeliever. Kaya niyo po, sabi po ng Malakias 3, 18 po, hindi 10 na. Malaki. Malakay 3:18. Okay? Sabi po ng Malakay 3:18, ano po sabi? And you will again see, the distinction between the righteous and the wicked. Who is righteous? Lahat ng naging Kristo. Between those who serve God and those who do not serve. May distinction. Merong different life. Saan? Sa righteous and wicked. Saan pa? Sa naglilingkod sa Diyos at sa hindi naglilingkod. Alam naman yung mga tao hindi naglilingkod sa Diyos, may reward na tatanggapin. Yung mga tao na naglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Bible, yung mga tao naglilingkod sa Diyos at yung mga tao righteous, makikita, merong distinction, merong between, may pagkakaiba. Kaya ang sabi ng ating application, live a different life than unbeliever. Iba ang buhay natin kaysa sa hindi mananampalataya. Kung ang lakad ng hindi mananampalataya, makamundong gawain, iba naman ang lakad ng mananampalataya, maka-Diyos na gawain. Iba ang lakad natin. Iba ang lakad ng mundo, iba ang lakad natin. Kapag ikaw ay lumalakad tuwing Sunday lang, lalakad ka sa Diyos. Pagka Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes na, hanggang Sabado, nasa mundo ka, ay sakang ka. Kasi lumalakad ka sa Diyos, lumalakad ka sa mundo. Hapon. Hindi ka pwedeng ganon. Kaya hindi ka
sa mundo, paglinggo sa Diyos. Magbago na tayo. Amen. Merong distinction. Kailangan merong distinction. May different ang buhay natin. Yung bang pag sinabi ng tao pag nakikita ka, yan ang born again. Naalala ko si Nani kapag nagbebenta sila sa condo ko sa Maynila. Kasi pag bumibili sila ng mga gulay-gulay, paninda, binibenta naman nila sa condo. Kukunin nila saan yan? Hindi po, yung isa pa. Divisoria, tapos bibenta nila doon sa condo. Eh pagka doon meron mga sobra-sobra, meron siyang binibigyan na binibigay doon sa dinadagdag. Sabi ko sa kanya isang Christian po ba kayo? Hindi pa nagsasalita. Wala pang sineshare na Kristo. Ang sabi ng tao, Christian po ba kayo? May distinction. O kaya naman pagka nakita ka, sabihin, naging ka ba talaga? Kristyano ba talaga? Ano po ba narinig natin sa tao? Kristyano ka ba talaga? O yan ang Kristyano. Kasi nga po mga kapatid, may distinction. Ang sabi na salita ng Diyos, makikita mo ang pagkakaiba ng righteous and wicked at ng taong naglilingkod at ng hindi naglilingkod. Iba ang taong naglilingkod sa Diyos. May pabor lagi sa Diyos. Bakit po? Kasi mga kapatid, hindi natin maitatago yung buhay natin. Kasi sabi ng Bible, therefore, by their fruits you will know them. Makikilala niyo sila sa kanilang bunga. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, makikita ka ng tao sa bunga. Kung ano ang meron kang bunga. Hindi pwede na ikay magbunga ka ng santron. Pero sa panahon yata ngayon, parang hina-hybrid na. Hina-hybrid. Pero ang original, sa original tayo, dun sa original, may makikita mo talaga kung ano yung bunga. Kung ano ang puno, siyang bunga. Kaya sabi sa salita ng Diyos, therefore, by their fruits you will know them. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, kung ikaw ay totoong Kristiyano, makikita ng tao, may bunga. Hindi mabungangan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pangalawa. Una, live a different life than live a pangalawa. Reject a poverty mentality. Yung pong poverty mentality, yung bang mahirap, mas maginam na yung mahirap, mas malapit sa Diyos. Kakokot ka pa ng Bible verse, sasabihin mo pa, sabi nga, ayon nga sa talata ng Mateo 5, ay mapalad ang mga abay. Kumukot ka pa ng talata para justify lang mo yung kahirapan mo. Mga kapatid, ang daming paniniwalaan na sa salita ng Diyos, yung kahirapan pa. Reject a poverty mentality. Ang naisabi ng Diyos, di ba ang pangako ng Panginoon, ang pangako niya sa John 10:10b, buhay na masagana at kasiyasiya. Kapag ang buhay natin nanghihirap, masaya ba yun? Ang ating mga sa Diyos nalulungkot din, hindi rin ayaw din niya nung tayo nahihirapan. Kung ikaw na magulang, ayaw mo nahihirapan ng mga anak. At kung meron ka lang, ibibigay mo talaga. Lalo na yung ating mga salangit. Kaya po mga kapatid, reject poverty mentality. Kung pinanganak ako mahirap, mamamatay na ako mahirap. Sige, dyan na lumalabas yung bibig mo. Sige, mangyari nawa sa'yo. Kung ano sinasabi, yan lang. Mangyari. Sabi nga ni Hari Solomon sa aklat ng Proverbs. Wala na yata. Hindi yata nasulat.
Okay. Paghala dyan. Sabi po ng Proverbs sa ito. Ay, tama. Pakita mo kami, May. Nagkakaano tayo. You have been trapped by what you said. Ensnared by the word of your mouth. Nakukulong, natatrap, saan? Sa iyong sinasabi. Kung ano yung sinasabi, yun ang mangyayari. Kung ano yung sinasabi, yun ang mangyayari. Ay natatrap. Reject. Kaya sabi ng Bible, reject a poverty mentality. Natatrap sa sinasabi. Ay naalala ko yung baboy at hindi na. Kasi hindi ko akalain na mga 5 yun eh. Kaya sabi ko, kahit 5 lang, okay na yan. Tinignan pa nila natin at sabi, kahit ako 5 lang, okay na yan. Sinabi ko yung 5 nga! Nung paglabas ng pang-5, lumabas na inuran! Kaninani sa akin. Kasi yun yung sinasabi mo. Kasi ako, hindi ka naman nakalain mga namin ganun. Makakakaka ko isa lang yung labas na sa loob ng kundi. Kasi alam ko nakikita mo kumikibot sa dyan pag minamamas na ko eh. Kaya yung bawi ko kasi pagka sanay ako nung tinitingnan mo gano'n, tinitingnan ko kung maraming kumikibot ba sa dyan. Parang wala ako nakikita. Tapos ang isa pa ron, nainip ako bakit 140 na, hindi pa lumalabas. Kaya ako dyan. Pero purihin ang Panginoon, may lima. Malusog, malalakas, masisigla. Amen! Amen! Reject kapag ang mentality. Dahil yan ang nais po ng Panginoon. Reject a poverty mentality means embracing the abundance that God provides. Instead of focusing on lack, sa mga kawalan, trust in God's provision and live with a mindset of gratitude and expectation. Amen. Embracing the abundance that God provides. Yan ang iyayakapin natin. Hindi yung wala nito, wala. Puro yung wala ang nakita. Ewan ko kung bakit puro yung wala ang nakikita. Wala na. Mahirap ka natin wala. Pangatlo, speak healing, health, abundance, and long life every day. Amen. Speak healing, health, abundance, and long life every day. In-explain ko ba natin yan? O ngayon lang natin nalaman yan? Speak natin. I am blessed and highly favored. I am healed and healthy. Ano ba sinabi? Ako'y mabubuhay ng mahaba. Ay lagi yung sinasabi, ako'y malakas, malusog, masigla, at mabubuhay ng mahaba. Amen. Araw-araw. Bago gulat ka araw-araw, buhay ka, malakas ka, malusog ka, masigla ka. At yung buhay mo, hindi mo napansin, mahaba na. Kasi mga kapatid, yun yung sinasabi natin, yun yung mangyayari. Instead na sabihin po natin yung mga bagay na pangit, sabihin natin yung mga bagay na magaganda. Kasi ang sinasagot ng Diyos, napag-aaralan po natin ito, ang sinasagot ng Diyos kung ano yung ating sinasabi. Hindi yung iniisip natin. Ang sinasagot niya. Ang sabi ng Bible, Moses, lahat ng narinig ko. Kaya narinig, merong sinalita. May sinabi. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, Moses, lahat ng narinig ko na sinasabi nila, yun ang gagawin ko sa kanila. Amen. Eh, puro ang sinasabi nila yung reklamo. Walang pagkain, walang pauwan, walang sibuyas, walang karne. Yun nga yung nangyayari sa kanila. Nahihirapan sila. Kaya speak kung ano yung gusto mong mangyari. Speak healing, health, abundance, and long life. Kaya sinabi natin kanina, sinabi natin sa kawagan kanina, natatrap tayo sa sinasabi natin. Nakukulong tayo dun sa sinasabi natin. Kasi kung ano yung sinabi mo, eh, nakakulong ka na, nasilo ka na ng sinabi mo. Amen po ba mga kapatid? Kaya mag-ingat sa sinasabi. Amen? Amen. Mag-ingat sa sinasabi. Hawakan natin bibig natin. Sabihin natin, ang bibig na ito ay magsasalita lang ng mga positibo at magagandang bagay. Amen? Amen.
nasilo, sabi na kanya, nasilo o nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Kaya huwag kang magsasalita ng ayaw mong mangyari sa iyo. Pakiusap po mga kapatid, utang na loob. Huwag kang magsasalita ng ayaw mong mangyari sa iyo at sa pamilya mo. Lagi mong sabihin ang magagandang bagay na gusto mong gawin ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo. Amen! Word kills, sabi ng Proverbs, ng message. Ito po, message po ito, MSG, monosodium glutamate. MSG, message. O yan, message. Sabi po ng translation ng message, words kill, words give life. They're either poison or fruit. You choose. Tignan mo, either poison or fruit, you choose. Yung salita, nakamamatay. Yung salita, nagbibigay ng buhay. Either poison or fruit, you choose. Pipiliin mo. Kaya mahalaga pinipili yung sinasabi. Amen. Pinipili ang sinasabi. Sa umaga pa lang pagkagising mo, magdeklara ka ng magagandang bagay na gusto mong mangyari. Kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, hinasabi mo, Lord, inaangkin ko ang kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay. Tinatalaga ko sila sa iyo, sila ay para sa iyo at maglilingkod sa iyo. Ibinawak ko ang sakit, karamdaman, kahirapan, kamatayan sa aking pamilya sa pangalan ni Jesus. Deklara mo lang po yan mga kapatid. Nasa Bible ba yun? Nasa Bible yun. Gagawin ba ng Diyos yun? Narinig ng Diyos. Gagawin po ng Diyos. Yun lang ang sabihin mo. Wag po kayong makaawa sa panalangin. Mga anak po tayo ng Diyos. Hindi tayo alipin. Oh, Diyos ko po. Mahabag po kayo. Wag po kayong sasalita ng parang papaawa po kayo sa ating tatay natin siya. Tatay natin siya. Hindi tayo alipin, tatay natin siya. Buksan mo ang rep kung gusto mong kumain. Meron ba ba? Tatay, bubuksan po yung rep. Papaalam mo pa ba yan? Nanay, kakain po ako. Abay, kumain ka kung may pagkain. Sige, mamili ka na dyan. Ano kung ba pagpipilian? Kung kakain ka o hindi? Hindi, ibig sabihin mga kapatid, kung anak ka, huwag kang magmakaawa sa tatay. Inikilala mo lang po ang sinabi niya. Mas maganda po mga kapatid, sabi ko sa Diyos, sabi niyo po sa iyong salita, ako ay pinagpala. Sabi niyo po sa iyong salita, kapag ako po'y humingi, ikay magbibigay. Sabi niyo po sa iyong salita, ang pinangako mo sa amin buhay na magana at kasesya. Sabi, ibalik mo na lang sa kanya yung salita niya. At least, wala kang sinalita na galing sa iyo. Puro sa galing sa kanya. O yun, kung galing sa kanyang lahat, yung sinalita mo, hindi po ba niya gagawin yun? Eh, galing sa kanya yun. Mas lalo nga niyang gagawin kasi galing sa kanya. Ay, sinabi ko ba yun? At ang sabi ng salita ng Diyos at dito, ang Diyos hindi nagsisinungaling kapag sinabi niya, sinabi niya. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Words kill life. Either poison or fruit, you choose. Piliin mo mga kapatid kung ano ang iyong sasabihin. Ano po yung life application natin? Live a different life. Pangalawa. Yan po, tandaan po ninyo. Yan lang ang matandaan natin. Yung application po na yan. Napakagandang bagay na po natin iuwi yan. Live a different life than a believer. Reject ang poverty mentality. Speak healing, health, and abundance. And long life every day. And our big idea is, in Christ I am redeemed from the curse. Everybody say, in Christ I am redeemed from the curse. Yung tumatayo at kumbinsido. Everybody read, in Christ I am redeemed from the curse. Once again, in Christ I am redeemed from the curse. Dahil tayo pinalaya ni Kristo sa sumpa ng lahat ng ito. Mga kapatid, ipamuhay po natin yung life application.
live a different life than giver, reject poverty mentality, speak healing, health, abundance, and long life every day. Yan po ang nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Tandaan po natin lagi, anak tayo ng Diyos. Hindi tayo ang ibig ng Diyos. Meron lang tayong pusong serban, pero tayo ay anak ng Diyos. Gusto lang natin paglikuran ng ating Ama sa pagkarapat at siya paglikuran. Sa oras na ito mga kapatid, inaalaw kita na magsalita ka ng mabigat ng bagay. Gusto mo mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, narinig ka ng Diyos. Habang tayo ay inintrohan ng ating mga musician. Come on, church. I-apply mo ang salita ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang iyong sinasabi. Tinubos tayo sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman. Tinubos tayo ng Diyos sa sumpa ng kamatayan. Magsalita ka ng buhay. Magsalita ka ng kasaganaan sa iyong pamilya, sa iyong negosyo. Ang gusto ng Diyos, maunlad ang buhay natin. Hindi tayo nagtuturo ng prosperity gospel na puro pera, pera, pera lang. Hindi po tayo gano'n. Ang ibig sabihin, pinaniniwalaan po natin ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang pangako niya, buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Masaganang buhay, pinaunlad na buhay. Yan ang ating gusto ng ating Ama. Speak, mga kapatid. Hallelujah, Father God. Sinasalita namin ang iyong mga pangako. Sinasalita namin aming Ama ang iyong sinabi sa iyong salita na ang nais mo sa amin ay buhay na ganap at kasiyasiya. And yet, hallelujah, ang sabi mo sa iyong salita, aming Amang Diyos, ang Panginoon Jesucristo ay naghirap upang kami ay managana. Ang Panginoon Jesucristo ay naghirap upang kami yumaman sa mundong ito, aming Amang Diyos. Maraming salamat, hallelujah, dahil sa kapakanan namin. Ikaw ay nagdusa, naghihirap upang kami sumagana sa buhay. Ang pangako mo sa iyong salita, aming Ama, ay maranasan namin kung ano ang pangako mo kay Abraham ay mag-manifest sa amin ang sabi ng iyong salita sa aklat ng Galatia, kung ano ang pangako mo kay Abraham ay pangako mo rin sa amin. Yes, mga kapatid, hallelujah. Lahat ng sinasabi mo ay naririnig ng Diyos sa oras na ito. Speak life, speak healing, speak abundance life, speak long life to you and your family right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sumpa ng kahirapan, layas, I rebuke you. In the mighty name of Jesus. Sumpa ng sakit, karamdaman, I rebuke you. In Jesus' name. Wala kang karapatan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ikaw kahirapan, wala kang karapatan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ikaw sakit, karamdaman, wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos. We are healed and healthy. We are rich and godly in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tinatayuan namin, Ama, ang iyong mga pangako sa aming buhay. Tinatayuan po namin ang aming Amang Diyos. Hallelujah. Ang iyong sinalita. At itong mga salita mo, pinaniniwalaan po namin. At narinig po ninyo ang sinasabi, ang bigkas ng mga labi ng iyong mga anak sa oras na ito. Hallelujah. Ang kanilang mga kabuhayan ay blessed. Ang lahat ng kanilang negosyo ay blessed. Hallelujah. Ano man ang kanilang hawakan ay blessed. Ang kanilang mga trabaho ay blessed. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, hallelujah. Claim it, claim it. Claim it. Mga kapatid, ang piling mo ang mga pangako ng Diyos. Claim it, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Praise you. Come on, church. Angkin mo. Magsalita ka ng magagandang bagay sa pamilya mo. Mga gusto mong mangyari sa pamilya mo, sa buhay mo, sa negosyo mo. Speak good. Speak blessing. In Jesus' name. Ang Diyos, narinig mo, sinasabi ng iyong mga anak, hindi pagreklamo, tapos pagtitiwala sa iyo
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!